Hello mga bibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Nasaan na nga ba si BBM? Nagpakita na ba si BBM sa araw na ito? Nako, sa press ko ni Claire Castro mga kabibig, may inamin ang media. Naku po, ano ba ang inamin ng mga media reporters? Na nakatanggap daw silang ng text message o isang mensahe na kung saan doon mababasa ang sensitibong medical report sa kalagayan ni BBM. Naku kabibig, grabe. Alam mo ba kung ano ang binahagi nila kabibig? O ito may kumakalat pong message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to, alam nyo na, yung ano ba, yung, alam nyo na, polvoron. Nagkaroon din umano ng cyst and there were clear signs of perforation, which could lead to a life-threatening complications if not addressed immediately. Sabi ng mga reporter, hindi po ba mas makakabuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin? Mas reliable po kung doktor ang nagsalita at hindi si Claire Castro. Pero hindi naman siya or si BBM ang doktor para sabihin niyang okay yung pangangatawan ko. Kasi sometimes tayo, no, kahit alam natin na hindi okay yung katawan natin, sabihin talaga natin na okay ako, okay talaga ako, hanggang, ano mo sa atin, ano na lang, tawag dito, manlulumo, manghihina, at doon na susugod sa hospital. Yun kasi ang attitude ng Pinoy. Sobrang takot sa ma-hospital, very positive ang isip na okay ako kahit meron ng finding sa doktor na hindi. Diba? So, ito kabibig, ito yung una nating pag-usapan ngayon, itong press con ni Claire Castro kung saan ang media ay talagang tinanong si Claire Castro kung totoo ba ito or hindi. Sabi naman ni Claire Castro, fake news yan. Ito kabibig, makinig tayo. One last lang ma'am, may kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din naman ng cyst and showed clear sign of perforation, which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. Correct. How true is this? Anong source natin yan? May mga, sa Viber lang po, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last po, Tuesday New DCWB. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit. At siya naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin?
Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Correct. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Hala ka. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. Correct. Pero siya, katawan niya naman po yun. So, palpal, si Claire Castro, hindi naman po doktor si BBM. Bakit siya magsasabi sa kanyang nararamdaman? Naku po, lahat na lang ng kurso kukunin ni BBM. Naku, doktor ng St. Luke's. Sabi ng media dito na meron siyang nakuhang medical. Posible. Diba? Halaka. Sabi ni Nasia Deville, asong tahol ng tahol. The queen of disconnected response. Hindi na nga nagpapakita sa official events ang Pangulo, tapos wala pang medical bulletin, pati tunay niyang kalagayan ay diverticulitis na din. Clear is parang bata na sumagot ayaw patalo. Of course, sinusuhulan si Claire Castro dahil sa kanyang talent na ganyan, yung supapal dito, yung parang vlogger lang ba ng content. We might not need an impeachment after all. Can we call it divine intervention? Uy, grabe naman si Vincent Gabriel Rabuyo. Pwede naman. Diyos ko, papalapit na ata ang exciting part. Best in debate si Claire Castro. Paunahin na yan si BBM at Voyeng. Hindi talaga nauubusan ng depensa si Claire Castro. Pati si BBM ginawang doktor. In short, kamatayon na si Marcos. Good job, Auntie Claire. Very defensive, pero nagmukha katulong asong ahol. Magbigay kayo ng medical bulletin para malaman kung maayos siya. Which is, dapat talaga ibibigay yan kasi ang mga Pilipino ay naghihintay kung ano ba talaga ang nangyari kay BBM. Takot ba sila na si BBM ay maalis sa pwesto at si BP Sara ang uupo? Takot ba sila na si BBM ay mag-exit sa kanyang posisyon kasi si BP Sara na ang uupong bagong presidente? Tama ba yung mga prediction ng maraming mga psychic na 2026 ay panahon ng pagbangon ng isang leader na agila? Nako po mga kabibig. Paano yan? Dito sinabi ng isang dito sinabi niya from St. Luke. Dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. So kung yan, Claire, kailangan talagang mapapress con ang doktor ng Pangulo. Ang problema kung hindi pwede, pinipigilan, huwag kayong magpa-doktor. Don't worry ka, bibig. Lalabas talaga ang totoong istorya later on kasi pag yung mga sikretong ginagawa nila, unti-unti nang bumabalik sa kanila. It will hunt them down. Diba? Tingnan si Claire Castro, nagkabulol-bulol ng magdepensa. Diba? Doktor ng St. Luke, sabi ng media. May source siya galing sa doktor ng St. Luke, mga kabibig, at sinabi talaga na kung ano ang kalagayan ni VVM, medical, media. Naku po, paano yan kabibig? Eto pa kabibig, pakinggan natin itong vlogger na kung saan diniscuss din niya ito sa kanyang Facebook fan page. Kinig kayo ha. May doktor na di umano ang nagsalita kung ano talaga ang totoong kalagayan ni Dunyor. At itong si Auntie Claire, parang hirap na hirap sumagot dyan sa katanungan ng media. Nasaan na nga ba ang Pangulo? Okay lang ba talaga siya? Kasi ngayong araw, absent na naman sa aktibidad dyan sa Malacanang. Nakaraan, absent. Ngayon, absent. Okay lang ba ang Pangulo? O eto, sa katanungan po ng media dyan kay Auntie Claire, mukhang nahirapan si Auntie Claire na sumagot Merong nabanggit po ang mga media dyan na mayroong source di umano na nagsasabi sa totoong kalagayan ni Marcos Jr. Ito ang video. Yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? May mga sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan.
So kung ano ng source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So siguro naman po ay credible ito. Though hindi ko siya pwedeng pangalanan for an obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke's, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng anong opinion kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit. At yun naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin saya sa iba-ibang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin Okay siya. Ba siyempre, yung doktor mismo dapat. At etong sinasabing source nila, di umano, ay doktor ng St. Luke's. Siyempre, baka ayaw magpakilala, kasi ayaw ilabas ang totoong nangyayari dyan. Correct. At nakarating na pala sa mga media yan, kung ano ang totoo na kalagayan ni Marcos Jr. Marami lang kasing nag-alala. Dapat sabihin na nila kung ano yung totoo. Magsalita na yung doktor, kung sino man yung doktor po ng Pangulo, o yung hinahanap nilang medical bulletin, para nakakasiguro naman tayo na totoo. Kasi kung anong yung mga sinasabi ni Auntie Claire, mukhang may iba kasi dyan na hindi naniniwala sa pinagyayaw-yaw ni Auntie Claire. Mas maganda yung sinabi ng media dyan na pwede namang maglabas ng medical bulletin itong mga doktor ng Pangulo. Kasi maraming ang nag-alala. Yung mga tumatawa dyan sa balitang yan, kasi may mga tumatawa meron pang nagko-comment na wish daw ni Cara David at kung ano-ano pa yung mga comment nila. Yung mga tumatawa dyan, baka naman ay natawa lang kay Auntie Claire. Yun ang tingin ko, baka natawa lang kay Auntie Claire yan. Totoo. O dito tayo sa mga nag-comment. Sabi po ni Lorenzo Osorno Jr., again, ang hinihingi ay kanyang medical bulletin galing sa kanyang doktor at hindi galing sa pasyente. Correct. Yun yung ibig sabihin ng isang media. Itong si Auntie Claire mukhang talagang magaling siya maghanap ng paraan paano sagutin yung katanungan, pero halata namang nahihirapan. So, yun kabibig ha. Galing ito ang reaction ni Shalene Charita 2.0. So don't forget to follow him sa Facebook fan page niya. Shalene. Yun mga kabibig. Nako, may nabasa din akong post ni Jason sa knowing Jason sa baka may mga reliable source. Okay, hanapin natin ha. May nabasa akong post ni Jason sa. Ano ba yung post ni Jason sa? Ay, ito yung post ni Mr. Jason sa. Hanapin natin. Ito yon. Sabi ni Mr. Jason sa. Punta natin ang kayang Facebook fan page. Ito na. My sources sent me this message a few minutes ago. Sources has ito madami. His acute diverticulitis has deteriorated severely due to prolonged, alam nyo na. Key developments include formation of a cyst and clear signs of perforation, which could lead life-threatening complications if not addressed immediately. Because of his condition, he won't be able to perform his duties and responsibilities for weeks to come. In the spirit of transparency, the Filipino people compels the Office of the President to release much-needed medical bulletin, written or orally pronounced by attending medical officers of the facility where he is being attended to. Yan na. Sana nga, this is it, pansit, sabi ni Winnie Paran. So yun mga kabibig, ang nakuha ni Jason sa mga sources niya. So, pero yung isang media, yung isang babae talaga nagsabi, galing sa isang doktor sa St. Luke, yung ano niya, yung source niya. So, posible mga kabibig na totoo. Diba? So, sana maglabas sila ng medical bulletin tungkol sa kalagayan ni PPM. Pero kung ayaw nila, lalabas talaga ang totoo on the proper time. Sabi nga iba, divine intervention. Ako, Madam Claire, yung divine intervention, parang
hirap ka dyan magrebato. Kasi divine intervention na yan, di ba? So yun lang kabibig ang ating Let's Libak-Libak for today. Kung nakakatakot, no? Baka baka sabihin nilang, huwag natin ilabas ito, maawa sa ating presidente, kasi kung life-threatening na yan, kung hindi maagaran agad-agad, sabi pa nga nila, isa lang ang kidney ni BBM. So, kailangan talagang mabilis ang action yan, pero si BBM talaga, sabi ni Claire Caso, nandun pa nga kanina si BBM sa sa tawag doon sa isang ceremony na kung saan si Tory nga tanggal na sa kanyang posisyon at ibinigay sa bagong general. O nandun daw si BBM, 2 oras doon si BBM. Baka may mga painkillers na nilagay or something para makasurvive, para ipakita sa tao na he is fine. Kaya nga kabibig. Maghintay tayo sa mga latest update tungkol dito mga kabibig. Wala namang walang usok na hindi lalabas or walang usok na hindi sisinghutin. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Grabe, no? Sana okay lang si BBM. Sana kung meron siyang sakit ngayon, ay magsabi na lang sila ng totoo. Para kung magli-leave ba siya for a year para sa kanyang sariling kapakanan or mag-take over na ba si VP Sara? Ay nako, yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.